Magandang araw po sa inyong lahat muli, sa mga dati nang mga uma-attend po sa ating Bible study at doon po sa mga bago o bumibisita lang. Marami pong salamat sa inyong pagdalo. Kami po ay natutuwa at kayo ay naparito sa amin upang pag-aralan natin ang salita ng Diyos. Kaya po, sa lahat po, welcome! Welcome sa inyo dito sa ating Mission Bible School. At natatandaan po natin na sinabi ng Diyos, "You will find me when you search for me with all of your heart." Malinaw po sinabi yan ng ating Panginoon Diyos sa Jeremiah 29:13. Kung ating pong hahanapin ang Diyos ng buong puso, siya po ay ating makikita. Yan po ang pangako ng ating Panginoon Diyos. Kaya sa inyo pong lahat, welcome! Welcome to everyone po. Welcome sa inyong lahat ng Volunteers of Christ, ang ating Family Bible Study. So, praise the Lord po at nandito kayo lahat. At ang ating tatalakayin ngayon ay hinggil sa sa ating mahal na Espiritu Santo at sasagutin po lahat yan ng ating banal na aklat. Ang Bible po ang ating magiging basihan, ang ating magiging batayan, at ating magiging katayuan sa anumang pagsasaliksik na ating gagawin sa araw na ito, sa araw na nagdaan at sa lahat pang araw na darating. Bagamat ang Bible po nandoon na ang lahat ng ating kasagutan sa ating mga katanungan, sinasabi rin po ng ating Panginoon Diyos ay marami siyang bagay din na ikinukubli niya sa kanyang sariling dahilan. Wala po tayong karapatan na siya ay questionin, ngunit kung meron po tayong katanungan at hindi natin masagot, sinasabi ko po sa inyo na ito ay ating maaalaman sa ating pagharap sa Kanya, sa Kanyang pagdating dito sa lupa. Nasabi po dito, "The secret things belong to God, but those things which are revealed belong to us and our children." Sinasabi po dito na ang mga bagay na kanyang ikinubli ay para sa kanya. Ngunit, ang mga bagay na kanyang ipinahayag, kanyang ipinakita, ay para sa atin at sa ating mga anak. Kaya po, tayo ay magsikap na matutuhan ang kanyang mga salita. Sinasabi rin po dito sa Proverbs po, sa talinghaga po, sinasabi dito, "It is the glory of God to conceal a matter." Kaluwalhatian po ng Diyos na kanyang ikubli ang bagay na gusto niyang ikubli. Ngunit, kadakilaan po ng mga hari. Ang mga hari po ay tayo sapagkat tayo po ay anak ng Diyos o adopted children of God. Lahat po ng tumanggap sa Kanya, nagsisi ng kanilang mga kasalanan at tinanggap ang ating Panginoong Jesucristo na tangi niyang Diyos, Panginoon at tagapagligtas. Tayo po ay anak ng hari. Kaya po, tinatawag din po tayong kings. Kaya po sinasabi dito, ang kadakilaan ng kanyang mga hari ay yung paghahanap sa mga bagay na kanyang ikinubli. Kaya po, ngayon ang pag-aaralan natin ay ang pagkadiyos ng Holy Spirit, ang pagkadiyos po ng Espiritu or the deity of the Holy Spirit. Yan po ang ating tatalakayin sa ating pag-aaral ngayon. Pasimula lang po sa aking pong pagsasaliksik ng mga bagay na ito. Marami po akong nakausap, nagbigay po kami ng kanya-kanyang palitan ng puro-puro o karunungan. Ang sabi po ng maraming sekta na laban kay Kristo na ang Holy Spirit po o ang Espiritu Santo ay isang puwersa lang. Puwersa lang po ito, force kung tawagin natin. Sa kanila po, ang Holy Spirit ay walang pakiramdam, isang puwersa lang. Force po yun tulad ng lakas ng kamay ninyo pag kayo sumusuntok o pag ang lakas po o power po ng isang kanyon. Yung po sinasabi nila, ang Holy Spirit po ay isang lakas lang. Ang tawag po doon ay inanimate po siya. Wala po siyang buhay, walang pakiramdam. Ang mga turo pong yan ay napakalaki ang kamalian, napakalaki ang kasinungalingan ginagawa nila, napakalaking pandaraya ang ginagawa nila para lang mapagtakpan ang katotohanan. Kaya po ngayon,
Hahanda tayo sa pag-aaral at aalamin natin kung ang Espiritu po ng Diyos ay tunay na makadiyos at may pagkadiyos at may katangian na magsasabi na ang Holy Spirit po, ang Espiritu ay Diyos din. Titignan po natin ito. Ang pangalan po ng Espiritu ay Holy. Babasahin po natin dito, siya po ay may pangalan at ang tawag po sa kanya ay Holy. Dito po sa Luke 1:49 makikita natin at ipakita nyo sa kalaban ng ating Panginoong Jesucristo na ang Holy Spirit po ay may pangalan. Basahin po natin, For He that is mighty has done to me great things, and holy is His name. Sinasabi po dito na siya na may kapangyarihan na gumawa sa akin ng dakilang bagay, ang kanyang pangalan ay Holy. So may pangalan po ang Espiritu. Ang pangalan niya po ay Holy. At kung tawagin po siya ay He, dito po makikita natin kung ang Espiritu po ay hindi ay walang personalidad, hindi po siya dapat tawagin na He. Ngunit dito po makikita natin na sa nakasulat ang tawag sa kanya ay He. Ang He po ay isang pronoun o nagbibigay ng kahulugan na ito ay hinggil sa isang tao na merong o sa isang bagay na merong personality. Kaya po ang Holy Spirit ay He, ginagamit po ang masculine na pronoun He at ang pangalan po niya ay Holy. Ngayon, kung persa po siya, dapat wala siyang pangalan. Ayan po magpapatunay, sabihin nyo sa kanila sa Luke 1:49, bakit tinawag ang Holy Spirit na He? At pagkatapos po, bakit meron siyang pangalan at ang pangalan niya ay Holy? Dito lang po ay matutumba na ang kalaban ng ating mahal na Panginoong Hesus na tumatanggi sa Kanya at ang tumatanggi din po sa Holy Spirit na siya ay holy, na siya ay may pagkadiyos at siya ay Diyos na totoo. Tuloy po ang ating pag-aaral. So ang Holy Spirit po ay sinasabi ding Lord. Siya po ay sinasabing Lord God. At narito po ang katunayan sa 2 Corinthians po o 2 Corinto chapter 3 verse 17 sinasabi po, Now the Lord is the Spirit. Dito lang po napakalinaw na ating makikita na sinasabi na ang Espiritu ay Diyos. Ang tawag sa Kanya ay Lord. Now the Lord is the Spirit. At kung nasaan ang Espiritu ng Diyos, siya ay naroroon at may kalayaan. Kaya dito po makikita natin at sinasabi na ang Holy Spirit, napakalinaw po, ay sinasabing siya ay Diyos, ang tawag sa Kanya ay Lord. Lord is the Spirit. Ayun, titignan po natin dito ang mga sinasabi ng Holy Spirit, ang kanya pong pinagtitibay, ang kanya pong inaangkin na mga katangian na siya ay Diyos din. Tulad ng Father at tulad ng Son. Tulad ng ating Diyos Ama at tulad din ng Diyos Anak. Ang Diyos Espiritu Santo po ay Diyos din. Ito po ang kanyang sinasabi. Siya po ay mayroong pag-iisip. Kung ang isang bagay ay walang pag-iisip, ang persa po ay walang pag-iisip. Ngunit dito sinasabi na ang Espiritu ay may pag-iisip. Doon po sa Romans 8:27 at unang Corinto 2:11. Sinasabi din po siya ay may damdamin. Ang sabi po dito, huwag mong papipighatiin ang Holy Spirit. Huwag mong palulungkutin ang Espiritu. Sinasabi po diyan sa Ephesians 4:30. Kung sinasabi dito na huwag mong palulungkutin ang Espiritu Santo, nagsasabi lang po dito na ang Espiritu Santo ay may damdamin. Ngunit ang force o pwersa po, walang damdamin yan. Pagkat yan ay inanimate object o walang buhay. Pero dito po sinasabi na ang Espiritu ng Diyos ay may damdamin, pwede siyang malungkot, pwede siyang sumaya. Kaya wag po natin palungkutin
ang mahal na Espiritu Santo sa mga bagay na ginagawa natin na hindi makadiyos, hindi makalangit. Siya po ay nalulungkot kung yun po ang ating gagawin. Inasabi rin din po at inaangkin ng Espiritu na siya ay merong foreknowledge. Ibig po sabihin, siya ay may karunungan. Karunungan na hindi natin mahigitan. Mga karunungan hindi natin malalaman kundi siya lang ang nakakaalam. Foreknowledge of the Spirit, makikita po natin yan dito sa John 16:13. Ngayon, sinasabi din po na ang Holy Spirit, ang Espiritu Santo po ay mayroong kapangyarihan. May kapangyarihan ang Holy Spirit po. Yan po naman ay sinasabi sa Romans 15:13. Dito po sa panglima, sinasabi dito na ang Espiritu po ng Diyos ay may pagmamahal. Nasabi po sa Romans 15:30, the love of the Spirit, ang pagmamahal ng Espiritu Santo. So paano po natin masasabi na ang Espiritu pong pinag-uusapan sa Biblia ay isang puwersa lang, isang puwersang walang pakiramdam, walang buhay? Dito po sinasabi na ang Espiritu natin, ang Espiritu Santo po ay marunong magmahal at tayo po ay kanyang minamahal. Ito po, pang-anim po ito, sinasabi, ang Holy Spirit po, ang Espiritu ay mayroong self-determining will. Self-determining will of the Spirit. Meron po siyang sariling kaisipan, sariling pagpapasiya, at sariling gawa na gusto niyang gawin. Doon po ay makikita natin sa 1 Corinthians 12:11. Dito po sa pangwalo, ang Holy Spirit po ay nagbibigay buhay, creates and gives life. Siya po ay kabilang sa naglikha ng buong kalawakan natin at siya din po ay nagbibigay ng buhay, bagong buhay. Dito po makikita natin sa Job 33:4 at sa Awit 33:6. Okay, nandito po tayo sa pangsyam na po. Ang Holy Spirit po ay nagbibigay lahat ng kanyang magagawa o gumagawa lahat ng kanyang magagawa para po mailigtas yung mga tao na walang paniniwala sa Diyos. Kung pwersa po siya, paano niya magagawa ito? Dito lang po nagpapatunay na ang Espiritu po, ang mahal na Espiritu Santo ay may personality at meron siyang mga katangian ng isang buhay na bagay o buhay na tao at siya po ay merong personality, siya po ay person. Ayan po sinasabi sa Genesis 6:3. Ngayon, pang-sampu po, convict sin, siya po ay pinakikita niya, dinidisiplina niya at hinuhusgahan niya ang pagkakasala at ang righteousness po, ang katwiran at ang paghuhusga. Ito po mapag-aaralan natin sa John 16:8. So, ang Holy Spirit po ay nagbibigay buhay. He creates new birth. Katulong po natin siya para po tayo ay maipanganak na muli. Sapagkat sinabi po ng ating Panginoong Jesucristo, kung ikaw ay hindi o maliban ang isang tao po ay maipanganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. So, lahat po ito makikita natin. Ito po ang kiniklaim ng Holy Spirit. Ito po ang kanyang inaamin na kanyang mga katangian na nagpapatunay po na siya ay mayroong personality, na siya po ay a person. May pakiramdam po siya, may pag-iisip siya, marunong siyang gumawa, at lahat ng nagagawa ng ating Panginoong Jesucristo ay nagagawa niya rin, at ganun din po ang Ama. Siya po ay creator, lahat ng katangian ng Diyos Ama ay meron siya. Yan po ay pag-uusapan natin. Pero dito po, sa mga bagay na ito, mapapakita nyo na doon sa mga tao na walang paniniwala at hindi naniniwala na ang Espiritu ng Diyos o ang Espiritu Santo po ay tunay na Diyos, ito po ang mapapakita mo sa kanila. Kaya ngayon, isa-isahin po natin ang mga katangian ng mahal na Espiritu Santo nang sa gayon po ay lubusan nating makita at mapaliwanag sa mga tao kung sila ay magtatanong sa atin na ang Espiritu po ng Diyos ay person at meron siyang personality o ugali o katangian. Narito po ang unang-una. Ang Diyos po ay isang creator. Siya po ay naglilika, siya po ang lumika ng buong kalawakan ng tao, ang lahat ng bagay.
Ganon din po ang Holy Spirit. Sinasabi po na ang Holy Spirit po ay creator din. Siya ang lumikha, kasama siya na lumikha ng buong kalawakan, ng lahat ng bagay. Kasama po tayo doon, paglikha ng tao, kasama rin po siya doon. Siya po ay tunay na creator din. Siya po ay lumilikha ng bagay at lahat ng bagay na ating nakikita sa buong mundo, sa langit at lupa. Sinasabi po dito sa Genesis 1:2, Spirit of God is hovering over the face of the water. Sinasabi po dito na ang Espiritu ay baga sinasarvey niya o sinusukat niya ang tubig dito sa ating mundo. Kaya dito pa lang po ay kasama na siya sa paglikha ng ating mundo, ng ating daigdig, ng ating kalupaan. Pagkat dito sinasabi ng Diyos na ang kanyang Espiritu ay hovering. Yung pong hovering para pong sinasarvey niya yon o sinusukat niya ang anumang bagay na dapat niyang gagawin. Kaya sinusukat niya ang tubig at sinusukat niya ang lupa. Dito po sa Psalm, sa awit po makikita natin, sinabi din ng Diyos, You send forth your Spirit and they are created. Pinadala mo ang iyong Espiritu at sila ay nalikha. Kaya dito po makikita natin na ang Espiritu Santo po, ang banal na Espiritu Santo ay tunay na totoo na kasama siya sa paglikha ng buong kalangitan at ng buong kalawakan. Siya po ay creator din. Kaya sinasabi po dito, You send forth your Spirit, they are created. Now, dito po sa Job, sinasabi naman, The Spirit of God has made me. Ang linaw-linaw po niyan, The Spirit of God has made me. Ako ay nilikha ng Espiritu ng Diyos. Kaya dito po nagpapatunay na kailangan ang Espiritu po ng Diyos para tayo maipanganak na muli. Maipanganak po ng Espiritu at maipanganak ng Diyos. Kaya dito po magpapatunay na ang Espiritu po ay creator. He creates everything po sa kalawakan at sa langit, sa lupa, at siya din po ang nagbibigay sa atin ng bagong kapanganakan o tinatawag nating new birth o ang pagiging born again. Pangalawa po, nakatangian niya siya po kung ang Diyos po ay eternal o walang katapusan at walang simula. Ang Holy Spirit po ay sinasabi din sa aklat, sa banal na aklat, na siya po ay walang simula at walang katapusan. Ito po ang pangalawang katangian ng isang Diyos. Kaya sinasabi po dito, pinapatunayan po sa nakasulat na aklat, na banal na aklat, ang Bible po, sa Genesis 1:2. The Spirit of God is hovering over the face of the earth. So sa unang-una pong paglikha, nandoon na siya. Kaya ang ibig sabihin lang, siya po ay walang hanggan. Siya po ay eternal. Pangalawa po, dito po sa Hebrews 9:14, sinasabi po dito, through the eternal, ayan na po ang word, eternal, through the eternal Spirit offered Jesus Christ. So, sinasabi po dito na ang Espiritu po ay eternal, ang ibig lang pong sabihin nun ay walang katapusan. Ito po, pangatlo po, sa 1 Peter 1:12, sinasabi po dito, the Holy Spirit sent from heaven. So tulad po ng ating Panginoong Jesucristo, ang Espiritu po ay galing din sa langit. At nagmula din po sa kalangitan, nagmula din po sa ating Diyos Ama. So yan po magpapatunay na ang Holy Spirit po ay eternal, siya po ay walang simula, at siya po ay walang katapusan. Ngayon, pumunta po tayo sa pangatlong katangian ng Diyos. Sinasabi po dito, ang isang Diyos ay alam niya lahat. He is all-knowing or omniscient. Pero inaamin po ng Holy Spirit na siya din ay all-knowing. Alam niya lahat. Kaya siya po ay sinasabi ding omniscient tulad ng Diyos. Ito po ang katunayan sa unang Korinto po, 2:10, sinasabi dito, the Spirit searches all things, the deep things of God. Ay ibig po sabihin nito, ang Espiritu po ay kanyang nahanap lahat ng bagay. Lahat ng bagay po ay nalalaman niya, lahat ng bagay ay nakikita niya, maski na yung pinakamalalim na bagay ng Diyos. Kaya po dito pinapatunayan
na ang Espiritu Santo po ay tunay na Diyos sapagkat alam niya pong lahat. Alam niya ang nakaraan, kasalukuyan at ang darating. Pangalawa po, the Holy Spirit raised Jesus from the dead. Wow! Ito po sinasabi na ang Espiritu Santo ang nagbuhay o nagbigay buhay sa ating Panginoong Jesucristo. Ayan po, malinaw na malinaw, mababasa po natin yan sa Romans 8:11. Pangatlo po, the Holy Spirit will give life to your mortal bodies. Ang Espiritu Santo po ang magbibigay buhay sa ating katawang may kamatayan para po sa panahong yon at sa darating na panahon, tayo po ay hindi na mamamatay. Tayo po ay magkakaroon ng isang katawan na hindi na mabubulok. So, yan po sa tatlong katangian lang na pinakita natin, magpapatunay na sa sinabi po at nakasulat sa Bible o sa Scripture, sa salita ng Diyos, na ang Holy Spirit po, ang banal na Espiritu Santo po, ay tunay na isang Diyos. Pero magpatuloy po tayo, tingnan pa po natin ang mga iba't ibang katangian ng Diyos. Ito po, sinasabi dito, God is all present. Ang Diyos daw ay kahit saan naroroon. Pero inaamin din po ng Holy Spirit na kahit saan siya ay naroroon at hindi ka makakapagtago. Ito po sa Psalm 139, 7-10, sinasabi po dito, where can I go from your Spirit? Saan ako magtatago o saan ako magpupunta mula sa iyong Espiritu? Or where can I flee from your presence? O saan ako magtatago para hindi ako makita ng Espiritu Santo? Kung ako'y umakyat sa langit, if I ascend to heaven, nandoon siya. At kung ako naman ay gumawa ng aking higaan sa impyerno, masdan mo, nandoon din ang Espiritu Santo. Kung ako ay mabibigyan ng isang pakpak sa umaga, at ako ay titira doon sa pinakamalalim na parte ng dagat, even there your hand shall lead me. Maski na doon, ang Espiritu ay naroroon at kanyang igaguide ako ng kanyang kamay, and your right hand shall hold me, at ang kanyang kamay ako ay hahawakan. Tunay po, hindi tayo makakapagtago sa banal na Espiritu Santo. So yan lang po nagpapatunay na ang Espiritu Santo po, kahit na nasaan tayo, naroroon din siya. Kaya po sinasabi, God is all present. Ang Holy Spirit po, ang banal na Espiritu Santo, ay all present din. Ibig pong sabihin, kahit saan, naroroon siya at hindi ka makakapagtago. Isa pong katangian pa, God is all-powerful. Napaka-makapangyarihan ng isang Diyos. At sinasabi po dito na ang Holy Spirit po ay also po all-powerful. Siya po ay napaka-makapangyarihan sa lahat. Ayan, saan po natin patutunayan yan? Dito po sa Luke 1:35 at Matthew 1:20, sinasabi po dito, babasahin po natin na nakasulat sa banal na aklat, ang Holy Bible po, the Holy Spirit will come upon you. Ang Espiritu Santo ay darating sa iyo. The child within her was conceived by the Holy Spirit. Ang bata na nasa kanyang sinapupunan ay pinagbuntis niya sa pamamagitan ng Holy Spirit. So dito po makikita natin ang milagrong ginawa ng Holy Spirit. Siya po ay nagbigay buhay sa ating mahal na Panginoong Jesucristo nang siya po ay na-conceive o nabuntis doon sa sinapupunan ni Mary, hindi po sa pamamagitan ng tao, hindi sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng mahal na banal na Espiritu. Dito po sinasabi din, the Holy Spirit raised Jesus from the dead. Yan po, napapakita ng kanyang kapangyarihan laban sa kamatayan. Ang Holy Spirit po ay katulong na binuhay at bumuhay sa ating Panginoong Jesucristo nung siya ay mamatay sa cross. Din po makikita natin sa Romans 8:11. The Holy Spirit will give life to your mortal bodies. Sa 1 Peter 3:18 po, sinasabi na ang banal na Espiritu Santo ang magbibigay buhay sa ating katawang may kamatayan. At pag ito po ay naganap,
tayo po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ito pa po ang isang katangian. Napakarami po. Lahat po ng katangian ng Diyos ay may katangian din ng Espiritu Santo. Ito po, God is holy. Banal daw po ang Diyos. Ang Espiritu po ay banal. Siya po ay malinis, walang pagkakasala. Ito po sinasabi. And holy is His name. Yung pangalan lang po ng Holy Spirit ay magpapatunay na ang kanyang kalinisan, ang kanyang pagiging holy po. Sinasabi dito, ang pangalan ng Espiritu Santo ay holy. Now, dito po sa Romans naman sinasabi, according to the Spirit of holiness. So dito po sinasabi at binabanggit na ang Espiritu Santo po ay holy o banal o walang pagkakasala at hindi magkakasala sapagkat siya ay Diyos. Dito po sa Ephesians 4:30 sinasabi, do not grieve the Holy Spirit of God. Huwag mong palungkutin ang Holy Spirit, huwag mong palungkutin ang Espiritu Santo ng Diyos. Tunay po dito mapapatunayan natin na ang Espiritu po ay holy. Banal po siya. And dito po sa Ephesians 1:13 sinasabi rin po, sealed with the Spirit of promise. So dito po, sinasabi dito, siya ay bantayan, siya ay bigyan ng garantiya ng Espiritu ng pangako. Dito rin po naman nakikita natin sa unang Korinto 6:19, sinasabi po dito, the body is the temple of the Holy Spirit. Ang katawan po natin ay templo ng Holy Spirit. Sinasabi po dito na ang Espiritu po ay holy. And then dito po mauulit natin sa Acts 2:33, the promise of the Holy Spirit. Ito ang pangako ng holy. Nandiyan na naman po ang word na Holy Spirit. Ito pong mga talatang ito o versikulong ito ay nagpapatunay ng mga katangian ng Espiritu Santo na siya po ay holy. Katangian po na nagpapatunay na ang Espiritu po ay Diyos. Tunay na Diyos po. Wala pong pag-aalinlangan. Ngayon, tignan po naman natin kung ano ang trabaho, kung ano ang ginagawa ng Holy Spirit. Ano po ang ginagawa ng Holy Spirit? Tignan po natin ito at ng ating mapatunayan kung ang ginagawa niya ay ginagawa o magagawa lamang ng Diyos at hindi ng tao. Inasabi po dito, ang Holy Spirit is Lord and God. Siya po ay Diyos. Mababasa po natin dito sa 2 Corinthians, now the Lord is the Spirit. Dito po dinideklara at sinasabi na ang Espiritu po ay Diyos. Now the Lord is the Spirit. Napakalinaw po, wala pong pagdududa, walang pag-aalinlangan na sinasabi dito na ang Espiritu po ay Diyos din. Dito po sa pangalawa, sinabi po dito, you have not lied to men, but to God. Ito pong istorya po dito, ito po ang kay Sapphira at kay Ananias, nagsinungaling po sila at ang sabi po ni Peter, sabi sa kanila, you have not lied to men. Hindi ka nagsinungaling sa tao, kundi sa Diyos. Kaya dito po, kitang-kita po na sinasabi na ang Holy Spirit po ay Diyos. You have not lied to men, but to God. Nagsinungaling sila sa kanilang pangako sa Espiritu Santo, hindi po nila tinupad yon. Kaya ang sabi ni Peter, you have not lied to men, but to God. Doon po sa Acts 5:1-4. Ngayon, pangalawa po, the Holy Spirit po has the same importance, power, authority, worship, praise, and honor with Christ and the Father. Sinasabi po dito na ang Holy Spirit po ay may katulad na importansya po o kalakasan, authority, pagsamba sa Kanya, pagbigay ng kalwalatian sa Kanya, at pagbigay ng paggalang sa Kanya, katulad po ng paggalang na binibigay sa ating Panginoong Jesucristo at sa ating Ama. Dito po ang mga katunayan na nagsasabi na kasama ang Holy Spirit at sila pong tatlo ay binubuo ng Trinity, kaya po sinasabi ng katangian nila o katutubo nila at ang kanilang kapangyarihan ay pare-pareho, kaya sila pong tatlo ay sama-sama. Sinabi po dito, baptizing them in the name. Kaya again, makikita nyo po dito, ang pangalan na name ay walang S. Kaya pinakikita po dito na iisa sila.
Okay? Of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Kaya dito po napasama yung tatlong yan sapagkat pare-pareho po sila ng halaga, ng kahalagahan nila, pare-pareho sila ng kanilang kapangyarihan, pare-pareho sila ng kanilang katutubo bilang Diyos, at pare-pareho silang dapat sambahin, bigyan ng kalwalhatian, at bigyan ng parangal, sapagkat lahat po sila ay Diyos, at sinasabi po dito na ang Holy Spirit ay Diyos din. Pangalawa po, the grace of the Lord Jesus Christ, sinasabi, and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with you. So kasama na naman po ang Holy Spirit doon sa tatlo, sa Trinity po ng Diyos, Father, Son, and Holy Spirit, na nagpapatunay din na pare-pareho sila ng kanilang katutubo, kapangyarihan. Ang pagkakaiba lang po nila ay yung sa kanilang gawain o yung function nila. Ang function po ng Father as a Father, Jesus Christ as a Son, and Holy Spirit po na masunurin sa Ama at sa Anak. Ngayon, dito po naman makita natin, and because you are sons, sinasabi dito, God has sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying out, Abba, Father. Sa Galatians 4:6 po sinasabi, sapagkat tayo ay adopted sons ng Panginoong Diyos, kung tinanggap natin siya, pinagsisihan ng ating mga kasalanan, ang Ama po, pinadala niya ang kanyang espiritu, ang espiritu po ng kanyang anak sa ating puso. At para po makilala natin siya, at tayo makilala po natin siya, at sabihin natin, Ama, ang Amang Diyos. Dito po, tuloy-tuloy po tayo. Letter C po, ito po ang mga gawain ng Holy Spirit. The Holy Spirit works with the Father and the Son. So katulong po ng Spirit ng Diyos Ama at ang ating Panginoong Jesucristo, ang Holy Spirit. Nasabi po dito, number 1, for it is not you who speak, but the Spirit of your Father who speaks in you. Malinaw po yan sa Matthew 10:20, sinasabi na hindi ikaw, it is not you ang nagsasalita, kundi ang Espiritu ng iyong Ama ang nagsasalita sa iyo. So malinaw po itong makikita natin na ang Espiritu po ay kasamang gumagawa ng Panginoong Diyos at ng Diyos at ng ating Panginoong Jesucristo. Dito po makikita natin, basahin natin number 2, sa gawain ng Holy Spirit po, sinasabi po dito, the wind blows where it wishes, and you hear the sound of it, but cannot tell where it comes from and where it goes. So is everyone who is born of the Spirit, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. So dito po sinasabi na kasama ang mahal na Espiritu Santo para tayo po ay maipanganak na muli. Sinasabi po dito, tulad ng hangin, na siya ay umiihip kahit saan niya gusto, kahit saan po ng hangin pumunta, nakakapunta siya, and you hear the sound of it. Nadidinig po natin ang hangin, ang ihip ng hangin, pero hindi natin po alam kung saan siya nanggagaling at kung saan siya pupunta. Kaya lahat po ng pinanganak ng Espiritu na pinanganak hindi ng dugo ng tao, hindi ng kagustuhan ng kanyang katawan, hindi kagustuhan ng tao, but kagustuhan ng Diyos. So yun po makikita natin dito, nakatulong ng Diyos Ama at Diyos Anak ang Espiritu Santo upang maipanganak tayong muli, upang maisilang tayong muli, upang maging born again tayong muli, nang sa ganun po tayo ay makarating sa kanyang kaharian. Pangatlo po, but the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, and faithfulness. Dito po makikita natin ang trabaho po ng Holy Spirit ay mapasa atin at bigyan tayo ng kaisipan sa pagmamahal, sa kasiyahan, sa kapayapaan, sa pagmamalasakit po at sa pagtitiis, sa kagandahang loob po at pagiging tapat. Yan po ay ginagawa ng Holy Spirit na kung tayo po ay ma-born again na, binibigyan natin siya ng pagkakataon tayo po ay mahubog ayon sa kalooban ng Diyos na mayroong pagmamahal, mayroong kasiyahan, may kapayapaan,
meron pong pagtitiis, meron pong kagandahang loob, at meron pong katapatan. Yan po ang mga ginagawa ng Holy Spirit with the Father. Kaya silang tatlo po ay nagtatrabaho, gumagawa po para sa ating kapakanan. Kaya magpasalamat po tayo sa Trinity, Father, Son, and Holy Spirit. Ngayon, tuloy po natin. So, C naman po, sinasabi dito, number 4 po, but one mind and the same Spirit works with all these things, distributing to each one individually as He wills. Kaya po, bawat isa at ang dati pong Spirit po ay gumagawa at lahat po ng bagay na ito ay kanyang ibinibigay doon po sa bawat isa sa atin ayon sa kanyang kagustuhan, ayon sa kanyang kalooban. Dito po sinasabi, but the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you. So malinaw pong sinasabi dito, kaya ang tawag po sa Holy Spirit ay Helper o Comforter. Siya po ay katulong ng Diyos Ama at ng ating Panginoong Diyos para sa ating pong kabutihan. At sinasabi dito, but the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, na ipapadala ng aking Ama sa inyo, sa aking pangalan. Ito po ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, tuturuan kayo ng Holy Spirit lahat ng bagay. At dadalhin niya sa inyo at sa inyong alaala lahat ng bagay na sinabi ko sa iyo. So lahat po ng tinuro sa atin ng mahal ng ating Panginoong Jesucristo ang tutulong po para po natin maintindihan, para po natin matutuhan ang mga bagay na iyon na itinuro ng ating Panginoong Jesucristo. Yung po ay gagamitin niya ang mahal na Espiritu Santo para ipaalala sa atin ang dapat nating gawin. Mga itinuro po ng ating Panginoong Jesucristo ay bibigyan niya tayo ng pang-alala para po maalala natin ang mga bagay na itinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo nang tayo po ay magkaroon ng pagkakataon na lumago at siya ay mapaglingkuran. Ito naman po, Holy Spirit po. Ito po naman sinasabi dito, tuloy-tuloy po ang gawain ng Holy Spirit. Ito po, particular po ito, sinasabi, the creation of order. So sinasabi po dito na ang Holy Spirit po ang dahilan para magkaroon ng proper order o tamang ayos ng creation. Kaya makikita niyo po ang buong kalangitan ay hindi nagkakabangga ng mga bituin. Sila po ay nasa kanyang lugar at may order po. Meron pong dapat lang silang ikutan o dapat kalagyan. Kaya po yun ay gawain ng Holy Spirit po, yung creation of order. Kaya nakalagay po dito, basahin po natin Genesis 1:1-2. The earth was without form, void, and the Spirit of God was hovering over the face of the waters. Sinasabi po dito na ang mundong tinitiran po natin ay walang hugis. Kahit anuman. Kaya ang Espiritu po ay naroroon, pinadala siya ng Diyos at siya po ay sinusukat niya ang tubig dito sa ating planeta o sa ating pong daigdig. Sinusukat niya nang sa gayon ay maging tama ang pagkakagawa sa ating mundo. Ngayon sa Isaiah po sinasabi, who has measured the waters in the hollow of his hand, measured heaven with a span and calculated the dust of the earth in a measure. Sinasabi po dito, sino makakasukat? Sino makakagawa ng mga bagay na dapat gawin? Ang mga mountains po, sino ang naglagay niyan? Saang balance o timbangan inilagay yan? Who has directed the Spirit of the Lord, or who has counselor has taught him? Sino ang nagsabi sa Holy Spirit po, sa banal na Espiritu kung ano gagawin? Meron bang tagapayo sa ating mahal na Espiritu Santo? Ang katunayan po, o wala pong nagpalo sa Kanya, wala pong nag-utos sa Kanya. Ang ginawa niya po ay sa kakayahan ng isang Diyos po ay nagawa niya lahat. Nagawa po ng Holy Spirit ang dapat gawin sa paglikha at katulong po siya ng ating Ama, Amang Diyos at ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Dito po sa Matthew 1:18, mababasa din po natin,
Now the birth of Jesus Christ was as follows. After his mother Mary was betrothed to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Spirit. Ito po, pinakikita po dito na ang mahal na Panginoong Jesucristo po natin, ang nagbigay po ng paraan para siya ay maging tao. Ito po ay sa pamamagitan ng mirakulo o milagro po ng Holy Spirit. Kaya makikita natin dito, katulong ng Holy Spirit, katulong ng Diyos Ama at ng ating Panginoong Jesucristo, ang pagiging tao ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Ito na po, lahat po ng verses na ito ay nagpapatunay po na siya ay Diyos at narayan po, under po yan ng creation of order o yung tamang pag-ayos po ng mga bagay na kanyang nilikha. Dito po naman sinasabi, creation of design and beauty. Napakaganda po ng Diyos at napakarunong. Ang kanyang pong paggawa ay mayroong ganda rin at inayos niya. So sinabi po dito sa Job 23:13, by His Spirit, sa pamagitan ng Espiritu Santo, He adorned the heavens. Kanyang nilagyan ng dekorasyon o kanyang binaruan ang kalangitan ng napakaganda. Kaya po meron tayong araw, meron tayong buwan, meron tayong mga bituin. Lahat pong yan ay sa dahilan ng pagkakagawa ng ating mahal at banal na Espiritu Santo. Sa Psalms po sinasabi, the heavens declare the glory of God, and the firmament shows His handiwork. Kaya dito po makikita natin, dinideclare po ang kaluwalhatian ng Diyos sa makikita natin sa buong kalawakan na napakalaki na hindi masusukat ng sinuman. Ayan po ay gawa ng Diyos Ama, Diyos Anak, kasama po ang Diyos Espiritu Santo. Dito po naman, creation of life. So sinasabi po dito na ang Espiritu Santo po, ulitin ko lang, siya po ang dahilan din sa paglikha ng buhay ng tao. Sinabi po dito sa Job 33:4, the Spirit of God has made me. Ang sabi po ni Job, the Spirit of God has made me. So dito po, makikita natin malinaw na katulong ng Diyos Ama ang Espiritu Santo para lumikha ng tao o para malikha po tayo o para po maipanganak tayong muli. Dito po sa Romans sinasabi, for the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. So sinasabi po dito sa batas ng Espiritu ng Diyos, ang buhay ng ating Panginoong Jesucristo ay nagawa at siya po ay hindi siya under o hindi siya subject o hindi po siya po ay mayroong freedom o kalayaan sa law o sa batas ng kasalanan at kamatayan. John 1:13 po, who were born not of blood, nor of the will of God, or nor of the will of the flesh, nor of the will of man. Sinasabi po dito na tayo ay naipanganak na muli o ang ating Panginoong Jesucristo po ay naipanganak. Hindi po, o tayo po dito, I think tayo po dito sinasabi, hindi po sa pamamagitan ng dugo ng tao, hindi po sa pamamagitan ng gusto ng tao, kundi ayon po sa kaloob ng Diyos. Ito po naman, pangalawa pong, ito po, gawain din po ito ng Espiritu Santo. Sinasabi po dito, preservation and renewal of creation. Dito po ang preservation po, yung pananatili ng kalawakan at pagbabago ng creation o ng mga nalikha. Nasabi po sa Psalms 104:29-30, you hide your face, they are troubled. You take away their breath, they die and return to their dust. You send forth your spirit, they are created, and you renew the face of the earth. Malinaw na malinaw po na sinasabi dito na tinago mo ang iyong muka at sila ngayon ay nagulumihanan at hindi nila alam ang kanilang gagawin. Tinanggal mo ang kanilang hininga, sila ay namatay at sila ay bumalik doon sa lupa na kanilang pinanggalingan. Ngayon, Diyos, pinadala mo ang iyong espiritu. You send forth your spirit. At sila ay nabuhay na maguli. At binago ang muka
ng lupa. Napakaganda po itong katunayan na ang ating pong mahal at banal na Espiritu Santo po ay tunay na kasama ng ating Diyos Ama at ang ating mahal na Panginoong Jesucristo sa kanila pong mga gawain. Kaya nandito po ang trabaho naman pag-uusapan natin ng Espiritu po ay ang kanyang pagtatrabaho o paggawa sa atin po doon po sa mga taong naniniwala sa ating Panginoong Jesucristo at sumusunod sa kanyang mga utos. Doon po ating pong pag-uusapan ang kanyang mga gawain sa mga born again believers and followers of Christ, mga born again po na naniniwala sa ating Panginoong Jesucristo at sumusunod sa Kanya. Ang una pong ginagawa ng Holy Spirit, He regenerates. Regenerates po, ibig sabihin, siya ay nagbibigay ng buhay. Paulit-ulit po natin ang tinatalakayan. Dito po, isa-summarize natin na ang Espiritu Santo po ay siyang nagbibigay ng buhay. Ang Espiritu Santo po, siya po ang nagbabautismo. Siya pa po nagbibigay ng patunay na tayo po ay born again na. Kaya sabi rin po, siya po ay indwell, siya po ay naninirahan sa atin, sa ating kaisipan. Sinasabi po dito na He seals. Ang ibig po sabihin nito, siya ay may pangako sa atin na babantayan tayo at walang mangyayari sa atin na hindi pinayagan ng Panginoong Diyos. Dito po, He convicts. Ang ibig po sabihin dito ay pinakikita niya ang kamalian ng tao at tinutuwid niya ang tao para ang mga tao po ay makita ang kanilang kamalian at sila po ay umalis sa kamalian at pumunta doon sa tamang gawain. He influences and bears witness. Sinasabi po dito ay kanyang inaakit ang tao at at siya po ang nagiging patotoo, nagiging witness po siya o katunayan na para gamitin po natin na siya ang nagbibigay ng patotoo na tayo po ay nasa Diyos. Siya po ang gumagabay sa atin. He guides us. He sanctifies us. Ang ibig pong sabihin nito, siya po ang gumagawa, tinutulungan po tayo na magkaroon ng kakayahan para po tayo magamit ng Diyos. So, He sanctifies us and pang-siyam po, He fills in. Nilalagyan niya, pinupuno niya ang ating kaisipan ng mga karunungang makadiyos. Siya po ang gumagawa lahat nito doon sa mga born-again believer saints na naniniwala, tumanggap, nagsisi sa kanilang mga kasalanan at sumusunod doon sa ating Panginoong Jesucristo. Ito po ngayon, i-explain po natin yan at papatunayan po natin ang bawat ang gawa po ng banal na Espiritu Santo doon sa mga born-again believers o mga believers po ang naniniwala at sumusunod sa ating Panginoong Diyos. Ito po, kaya dito po makikita natin na tinutulungan ng Espiritu Santo tayo at tinutulungan niya ang ating Panginoong Jesucristo upang tayo mabigyan ng karunungan, upang tayo po ay maituwid, upang tayo po ay maging kaaya-aya sa ating Diyos at magamit tayo ng Diyos sa anumang paraan na kalooban ng Diyos. Ito po sinasabi, He regenerates. So, tulad po ng sabi ko sa inyo, sinasabi dito na ang Espiritu Santo ay nagbibigay buhay. Papatunayan po natin yan sa Job 33:4, The Spirit of God has made me. So, napag-usapan na po natin dito, dito po inuulit ko lang na sinasabi ng Diyos na ang Espiritu niya ang lumikha sa atin. Ang nagbigay paraan para po tayo mag-born again. Nasabi po sa John, Jesus answered, Most assuredly I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. Ang ibig sabihin po dito, nasabi ng ating Panginoong Jesucristo, maliban na ang isang tao ay panganak na muli sa tubig at sa Espiritu Santo. Ito po, pinag-aralan na natin, ang tubig po dito ay tumatayo sa Biblia po, sa salita ng Diyos, at ang Spirit po dito ay banal na Espiritu Santo. Kailangan po ang tubig at ang Espiritu, ang Biblia at ang Espiritu ay magsama, magtulong para po tayo ay maipanganak na muli. He cannot enter the kingdom of God. Kung hindi po magtutulungan
o hindi po gagamitin ang Biblia at ang Espiritu po, hindi po tayo maipapanganak na muli sapagkat ang Espiritu po ang nagbibigay ng paraan para maintindihan natin, maunawaan natin, maalaman natin ang sinasabi po ng Biblia. At malinis tayo tulad ng tubig sa pamamagitan ng salita ng Biblia o ng salita ng Diyos. That which is born of the flesh is flesh. That which is born of the Spirit is a spirit. O sinasabi po dito, kung ikaw ay pinanganak ng tatay mo, ikaw ay tao din. Ang pinanganak ng tao ay tao. Ngunit, ang pinanganak ng Espiritu ay Espiritu din. Dito po sa John 1:12-13, but as many as receive Him, to them He gave the right to become children of God. Kaya po kung tatanggapin natin ang ating Panginoong Jesucristo, tayo po ay mabibilang sa kanyang mga adopted children. At dito po sinasabi na who were born not of flesh, not of the will of the flesh, nor of the will of men, but of God. So sinasabi po dito, kung mapapanganak po tayo muli ng Espiritu Santo, hindi po dahilan ito sa kagustuhan ng tao, kundi ito po ay dahilan sa kagustuhan at kalooban ng ating Panginoong Diyos. Tuloy-tuloy po tayo. Ito po, pangalawa, He baptizes. Siya po ang nagbabautismo. Sinasabi po dito, for you are all sons of God through faith in Christ Jesus. For as many of you as were baptized into Christ have put on Christ. There is neither Jew nor Greek. There is neither slave nor free. There is neither male nor female, for you are all one in Christ Jesus. So dito po ginagamit sa pagbabautismo ang mahal na Espiritu Santo at pinaliliwanag po tayo dahil sa bautismong tinanggap natin sa banal na Espiritu ng Diyos, tayo po ay pare-pareho, iisa po tayo, for you are all one in Christ Jesus. Dito po sa Matthew sinabi, I indeed baptize you with water unto repentance, but He, Jesus Christ, who is coming after me is mightier than I, whose sandals I am not worthy to carry. He will baptize you with the Holy Spirit. So makikita po natin dito, sinasabi po ni John na meron pang masigit sa akin, ang sabi ni John, na ang darating. Ang bautismo ko ay bautismo lang ng pagsisisi. Ngunit darating daw ang ating mahal na Espiritu, ang ating mahal na Panginoong Jesucristo, at siya po ang magbabautismo ng Espiritu. Kaya sinasabi dito, He will baptize you with the Holy Spirit and fire. Ang ating pong Panginoong Jesucristo, gagamitin niya ang banal na Espiritu para tayo po ay mabautismuhan doon po sa oras na ating tanggapin ang ating Panginoong Jesucristo, magsisi tayo sa ating mga kasalanan at tayo po ay sumunod sa Kanya. Ngayon, narito po tayo, ang banal na Espiritu Santo po, He indwells. Ang ibig po sabihin nito, siya ay naninirahan. Ang sa akin pong pagkakaintindi dito, naninirahan siya, ang ibig po sabihin, sa ating kaisipan ay nandoon lagi siya. Ginagabayan niya ang ating kaisipan. Hindi po na pumapasok siya sa loob ng ating katawan, kundi doon po ginagabayan niya ang ating kaisipan nang sa gayon ang ating mga gawain ay maging makadiyos at makalangit. Ulitin ko po, He dwells in us. So ang Holy Spirit po ay gumagawa din ng paraan para siya ay makapanirahan sa ating kaisipan. Maliwanag po ba? Ngayon po, basahin po natin sa John 14:16, 17. And I will pray the Father, at ako'y magdadasal sa Ama, and He will give you another helper. At kayo ay bibigyan ng isa pang katulong, that He may abide with you forever. Nang ang mahal na Espiritu Santo ay palaging sumaiyo sa habang panahon. The Spirit of Truth, yung po sinasabi, parang Spirit of Truth po, ang banal na Espiritu Santo ay gumabay sa iyo, whom the world cannot receive, na hindi matanggap ng mundo, hindi matanggap ng tao, because it neither sees Him, sapagkat ito ay hindi nila makita, hindi nila maunawaan, o hindi nila kilala. Pero sabi ng ating Panginoong Jesucristo, but you born again believers, kayong mga sumusunod sa akin, kayong tumanggap sa akin, kilala natin siya,
kilala niyo siya, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, for He dwells, sapagkat ang Espiritu Santo ay maninirahan sa inyo at palaging sasama sa inyo. Yan po ang sinasabi dito, nakatunayan lang po na ang Espiritu Santo ay maninirahan sa atin at gagamitin siya ng ating Panginoong Jesucristo upang matupad ang mga gawain na dapat gawin at tayo po ay lumago at tayo po ay makapaglingkod sa ating Panginoong Diyos. Dito po sinasabi na He seals. Ang Holy Spirit po ay nagseselyo. Yung po ang ibig sabihin ng seals, nagseselyo o nagkakandado. Ang kandado po ay sinisimbolo ng garantiya. Nagbibigay ng garanti ang Holy Spirit na ikaw ay tunay na para sa Diyos at walang makakaangkin sa iyo kundi ang Diyos lang. Kaya ikaw po ay seselyuhan. Nakikita niyo po yung mga seal na ginagamit sa sulat noong panahon ng mga hari, ng mga panahon po ng mga hari at reyna. Pag may sulat po sila, nilalagyan nila ito ng seal na isa pong plastic, parang candle po. Tapos po tatatakan nila, yung po selyado yon, wala makakapagbukas. Ang ibig pong sabihin na ang laman ng sulat na yon ay garantisado. Ginagamit po din ang seal sa mga bagay na mahalaga. Kaya po tayo ay mahalaga sa Diyos, kaya tayo ay seselyuhan o tayo ay gagarantiyan ng Diyos na walang makakapagbukas, walang makakaangkin sa atin, kundi ang Diyos lang, sapagkat tayo po ay binili at binayaran ng Panginoong Jesucristo ng kanyang banal na dugo. Kaya dito makikita natin sa 2 Corinto po, 1:22, who also has sealed us. Nakikita niyo po ba yan? Here, who also has sealed us. Tayo po ay kanyang pinandaduhan, sinelyuhan, and given us, at binigyan tayo ng Espiritu, ng banal na Espiritu sa ating puso as a guarantee. So yun po ang guarantee na tayo po ay hindi mapapapunta kanino man, sapagkat tayo ay pag-aari ng Diyos na binili sa pamagitan ng banal na dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Dito po sa Ephesians 4:30, sinasabi din po, and do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed. Huwag mong palungkutin ang Espiritu Santo ng Diyos, na siya ang nagselyo sa iyo, o siya ang nag-guarantee sa iyo, o siya nagbigay ng kasiguruhan sa iyo sa pagdating ng araw ng redemption o ng rapture po. Yun ang ibig sabihin niya. Kaya sa Ephesians 1:14 po sinasabi, who is the guarantee? Who is the guarantee? Yung pong Holy Spirit of our inheritance. Ibig sabihin po, sinisiguro ng Holy Spirit na matatanggap natin ang mga yamang makadiyos na inilaan sa atin bilang kanyang adopted children until the redemption of the purchased possession to the price of His glory, para po sa kaluwalhatian ng Diyos. Tayo po ay binabantayan, sineselyuhan at ginagarantiyahan ng Holy Spirit na wala pong makakaangkin sa atin maliban ng Diyos, sapagkat sa pamagitan ng dugo ng mahal na Panginoong Jesucristo, tayo po ay kanyang binili muli. Ito po ulit, panglima po, sinasabi na He convicts. Ibig po sabihin dito ay kanyang sinusuri, kanyang sinasabi sa atin ang ating kamalian, kung saan man ang kamalian natin, tayo po ay tinutuwid niya, tayo po ay dinidisiplina niya. Yan po ang isang trabaho ng Espiritu Santo, ng banal na Espiritu para sa atin, nang tayo po ay matuwid ng landas, nang sa gayon po sa pagtahak natin sa matuwid na landas, tayo po ay magagamit ng Diyos sa kanyang kaluwalhatian. Nasabi po dito sa John 17:7-11, nevertheless, magkagayon man, I tell you the truth, sinasabi ko sa iyo ang katotohanan, it is to your advantage that I go away, para sa iyo kung ako ay aalis. For if I do not go away, kung hindi ako aalis, ang sabi po ng ating Panginoong Jesucristo, ang katulong po, ang mahal na Espiritu Santo, ang banal na Espiritu po, ay hindi darating sa iyo. Ngunit, if I depart, kung ako ay aalis, I will send Him to you. Kung ako ay aalis, ipapadala ko ang mahal na Espiritu sa iyo. And when He comes, at sa kanyang pagdating, He will convict the world of sin.
Ang ibig pong sabihin dito, pagdating ng Espiritu Santo po, siya po ang magpapakilala ng kamalian. Ipakikilala po sa buong mundo ang kamalian ng tao, kamalian ng mundo, at sila po ay tutuwirin ng Holy Spirit. Gagawa po lahat ng paraan ng Holy Spirit para makilala nila ang kasalanan, ang katarungan, at ang paghuhusga ng kasalanan. At because they do not believe in me, of righteousness, pagkat hindi sila naniniwala, ang sabi ng Panginoong Jesucristo sa akin, ito po ang mangyayari. Because I go to my Father, you see me no more of judgment, because ano po nakalagay dito? World, okay. So dito po sinasabi lang na ang trabaho po ng Holy Spirit ay para ipakilala sa atin ang ating kamalian at sabihin sa atin kung ano ang dapat gawin. Pang-anim pong paggawa ng Holy Spirit, He influences and bears witness. Ibig po sabihin dito, siya ay binibigyan tayo ng pang-akit. Inaakit po tayo ng Holy Spirit na gumawa ng mabuti at siya po ang magpapatotoo sa kabutihang ating ginawa. Kaya ang Holy Spirit po, He influences, tayo po ay kanyang inaakit at siya po ang magbibigay ng katibayan at patotoo sa ating pagbabago. Kaya dito sa Romans 8:14-16, mababasa po natin, for as many as are led by the Spirit of God, sa dami ng inakay ng Espiritu ng Diyos, ito ang anak ng Diyos. So, yung pong mga naging anak ng Diyos, inakay po tayo ng Holy Spirit. Kaya kung wala po ang Holy Spirit, hindi po tayo maaakay, hindi natin makikita ang daan. Kaya po ang Holy Spirit ay kasama ng Panginoong Diyos at ang ating Panginoong Jesucristo na magamit siya doon sa ating sa ating pong tamang daan patungo sa kaharian ng Diyos. Kaya for as many as led, kung anumang dami ang inakay ng Espiritu ng Diyos, ito ay naging mga anak ng Diyos. Tayo po ay naging anak ng Diyos sa pag-akay ng Espiritu ng Diyos. For you did not receive the spirit of bondage, sapagkat hindi mo naman tinanggap ang espiritu ng pang-aalipin at ng takot, but you received the spirit of adoption. Ngunit tinanggap mo ang espiritu na pagiging anak ng Diyos. Kaya kung tawagin natin ang ating Diyos Ama ay Amang Diyos. The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. Kaya dito sinasabi po na ang Espiritu ang nagpapatunay na tayo po ay anak ng Diyos. O naging anak ng Diyos, naging adopted children po tayo ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo. Pangpito po, ang Holy Spirit po ay gumagabay. He guides po. Nasabi dito, but the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you. Yan po ang isang trabaho ng Espiritu Santo sa ating buhay. Tulungan po niya tayo na maalala natin lahat ng bagay na itinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Nang sa gayon, hindi po natin ito makalimutan at palaging nasa ating isip. Ang Espiritu Santo po ang gagabay sa atin upang maalala natin lahat po ng itinuro sa atin ng mahal na Panginoong Jesucristo upang tayo po ay manatili sa Kanya. Ito po sinasabi, He sanctifies. So, He sanctifies po, ang ibig sabihin nito, ang paggamit sa atin. So, kailangan po natin ng tulong ng banal na Espiritu para po tayo magamit ng Diyos. So, He sanctifies, ang ibig sabihin po nun, ang paggamit ng Diyos sa atin. Kung wala po tayo at di tayo tinuruan ng banal na Espiritu, hindi po natin malalaman ang dapat gawin at hindi po tayo magagamit ng Diyos. Kaya kailangan po ng Diyos Ama at ng Diyos Anak, Panginoong Jesucristo, na gamitin ang banal na Espiritu Santo nang sa ganun po tayo ay magamit ng Diyos sa Kanyang kaluwalhatian. O sinasabi po dito sa unang Korinto po, sinasabi, but of Him you are in Christ. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, tayo ay nasa Panginoong Jesucristo, who became for us wisdom
Ang banal na Espiritu po ang naging dahilan kung bakit tayo ay may wisdom o karunungan sa righteousness po at doon sa paggamit sa atin. Kaya kailangan po natin ang banal na Espiritu. Ngayon, dito po sa unang Korinto 6:11, basahin po natin, "And such were some of you, but you were washed, but you were sanctified, but you were justified in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our God." Ito po sinasabi na katulad ng nasa sa inyo, katulad ng sa atin, tayo po ay hinugasan, tayo po ay ginamit, tayo po ay ginawang tama para sa pangalan ng ating Panginoong Hesus at sa kalwalhatian po ng Diyos. Kaya po tayo ay kanyang ginagamit. Sa Romans po 15:16 sinasabi that I might be a minister of Jesus Christ to the Gentiles. Si Paul po nagsasalita nito, sinasabi that I might be a minister of Jesus Christ to the Gentiles. Nang ako ay maging katulong o maging ministro o maging ministro ng ating Panginoong Jesucristo sa mga hentil, doon po sa mga hindi Hudyo, at mailahad ang magandang balita ng Diyos that the offering of the Gentiles must be acceptable, sanctified by the Holy Spirit. Nang ang mga hentil po, yung pong mga hindi mga Hudyo, ay matutuhan nila at makilala ang tunay na Diyos at sila po ay magamit sa pamagitan ng banal na Espiritu Santo. Ito po, pangsyam po, ang panghuli po, na sabi dito na He fills in. Ang banal na Espiritu po ay pinupuno ang ating pag-iisip ng mga bagay na makalangit at makadiyos. Siya po ang magbibigay ng paraan upang ang kaisipan natin ay mapuno po ng mga bagay na makadiyos at hindi makamundo. Mga bagay na magaganda, mga katangian po na kalooban ng Diyos ang mapa sa ating isipan. Kaya po sinasabi dito, He fills in. Basahin po natin, unang 1 Corinto, sasabi po dito, "For by one Spirit, we were all baptized into one body." Sa pamagitan po ng Espiritu, tayo po lahat ay nagkaisa-isa o nabautismohan tayo para magkaisa-isa sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Inasabi po dito, pag yun po ang naganap, so wala na pong Hudyo, wala nang Grego, wala na pong slaves, wala na pong alipin, at wala na pong malaya. Ang lahat po tayo ay iinom at magiging magkakaisa po tayo sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Now, sa Galatians po sinasabi, "For as many of you were baptized into Christ have put on Christ." So, sa lahat po ng mga nabautismohan sa Espiritu Santo, tayo po ay pare-pareho doon po sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya po ang kailangan natin para po tayo ma-fill in o mapuno ang kaisipan natin ng kaisipang maka-Espiritu Santo, kaisipang maka-Diyos, kaisipang makalangit, tayo po ay kailangang manatili sa buhay na maka-Diyos. Tayo po ay kailangan magkaroon ng kasiyahan sa Espiritu Santo at hayaan po natin siya na mag-control ng ating kaisipan at magpuno ng mga magagandang bagay na galing sa Kanya para po ang magagawa natin ay mga bagay na makalangit at makadiyos. Kaya po, tayo po ay sumurrender, yield yourself to God. Kung tayo po ay yuyuko, tayo po ay hihingi ng awa sa Diyos at tayo po ay magpapakumbaba, tayo po ay magkakaroon ng kaisipan ng mahal na Espiritu Santo at sa ganun po, tayo po ay magagamit ng Diyos. He can sanctify us para sa Kanya pong kaluwalhatian. Kaya andito po ang kalakasan uli, ang mga katangian ng ating Panginoong Diyos, ang Father, Son, and Holy Spirit. Paulit-ulit po na natin itong naipaliwanag sa inyo. Uulitin lang po natin. Ang Diyos po, ang katangian ng Diyos tulad ng Holy Spirit, Diyos Ama, Diyos Anak, sila po lahat ay pare-parehong may katangian na sinasabi dito. Ang Father, Son, and Holy Spirit po ay eternal. Sila po ay walang simula, sila po ay walang katapusan. Lahat po sila ay sovereign. Ang kanilang pong kapangyarihan ay kahit saan, mula sa langit, sa lupa, sa ilalim ng dagat, at sa
Maging sa impyerno po, nandun ang kanilang kapangyarihan. Sila po ay omnipotent, sila po ay makapangyarihan, malakas, wala na pong lalakas sa kanila, at nagagawa po nila ang anumang gusto nilang gawin. Sila po ay omnipresent, kahit saan po naroroon sila, napag-aralan po din natin yan. Sila po ay nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng dagat, at kung saan-saan po ay naroon sila. Sila po ay omniscient, ibig po sabihin, alam po nila lahat ang nangyayari, kontrolado nila lahat ang mangyayari, at wala pong bagay na mangyayari na hindi nila alam mula sa nakaraan, sa kasalukuyan, at sa kinabukasan. Sila po ay holy. Ito po ang kapurihan at kalinisan ng Diyos. Lahat po sila ay malinis at may kapurihan at wala po silang pagkakasala at walang nagawang pagkakasala tulad ng tao. Sila po ay righteous, sila po ay makatwiran at ang kanila pong mga paghuhusga o pagtuturo o pagsasaliksik po, lahat ng bagay na yan ay makatarungan. Sila pong tatlo ay katotohanan. Sila po lahat ay katotohanan at pinapatunayan yan na sila ay tunay na katotohanan. Sinabi po ng ating Panginoong Jesucristo, siya po ang the way, the truth, and the life. Dito po, sila po ay pag-ibig, pagmamahal po. Lahat po ng ginagawa ng ating Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo ay bilang pagmamahal sa atin, pagmamahal pong walang hanggan. Hindi po sumisino ang pagmamahal. Hindi po siya respecter of person. Kahit na ikaw ay mahirap, mayaman, at ang kulay mo ay puti, itim o anuman, mahal ka ng Diyos. Kaya ibalik po natin ang pagmamahal na ibinigay na una sa atin ng Diyos. Ang Diyos po, lahat po sila ay immutable, hindi po sila nagbabago. Ang kanila pong nature o katutubo ay ganun din, ang kanilang layunin ay ganun din. Maaring ang paraan po ay magbago ayon sa kanilang katalinuhan at kalooban. Ngunit sila po, ang pagmamahal sa atin ay hindi nagbabago. Kaya po sa natutuhan natin sa kapangyarihan ng Diyos, isa-summarize lang po natin, alam natin ang power at saka kapangyarihan po ng Diyos laban sa kasalanan, sa kamatayan, laban sa sakit, laban sa kalikasan po, katulad ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Inutusan niya na pumayapa ang hangin at ang dagat. Ganun din po ang kanyang kapangyarihan laban kay Satanas at sa kanyang mga demonyo. Ang sovereignty po, ang kanya pong kapangyarihan ay sakop ang langit at lupa at lahat ng sulok po ng buong kalawakan at kahit saan po, nandun po ang kanyang kapangyarihan. Ang kanya pong personality, siya po ay mapagmahal, mapag-alaga sa atin, siya po ay provider and protector, siya po ay nagbibigay sa atin lahat ng ating mga pangangailangan at siya po ang ating tagapagtanggol. Siya po ang ating manggagamot at siya din po ang ating tagapagligtas. Siya po ay tapat po sa atin, faithful po sa atin, at tunay na totoo po siya sa atin sa lahat ng bagay na kanyang ipinangako at ginawa para sa atin. Ngayon po, worship din po ngayon. Be-break muna tayo at magkakantaan tayong muli. Nang sa gayon po ay makita natin ang mga bagay-bagay na atin pong gusto pang makita dito sa ating pag-aaral. Kaya bago po tayo mag-iwahiwalay, sa pag-iwalay po natin, kakanta sila. Pero bago po tayo mag-iwahiwalay, tayo po ay manalangin muli, humingi ng awa sa Diyos, magpasalamat sa Kanya, nang sa gayon tayo ay Kanyang muling patnubayan sa muli nating pag-aaral. Habang hinihintay po natin ang mga worship singers po natin, hinihiling ko po na tayo ay tumayo lahat at tayo po ay magbigay ng parangal sa Diyos, tayo po ay sumamba sa Kanya, tayo po ay magpasalamat. Tumayo po tayong lahat. Mahal na Diyos Ama na nasa kalangitan, masdan mo po ang iyong mga anak. Nagpapasalamat sa iyo, Ama, sa araw na ito, sa panahong ipinagkaloob mo sa amin upang ikaw ay mapag-aralan namin at matutuhan at makilala, Ama. Salamat, Lord, sa banal na Espiritu mo na gumagabay sa amin at nagbibigay sa amin ng pangunawa nang sa gayon kami ay matuto at lumago at iyong magamit.
Ang pasasalamat po namin, Lord, ay abot hanggang langit. Hindi po hihinto ang aming pasasalamat habang buhay, sapagkat hindi ka rin po humihinto ng pagmamahal mo sa amin. Maraming salamat, Ama. Umatnubay ka po sa amin, sa ngayon at sa darating na panahon at sa kinabukasan pa. Inaasahan po namin, Ama, ang iyong paggabay sa amin sa muli naming pag-aaral. Muli po, Ama, maraming salamat po sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.